Everything's going according to plan. Naiayos ko na ang lahat. Kaya pwede ko nang hanapin kung nasaan ang anak ko. Sa pag-uusap nila Wilson at Grace ay tinanong niya kung itutuloy nila ang plano nila pero naguguluhan na si Wilson kaya sinaad ni Grace na yun ang plano niya at yun ang gusto niyang mangyari. Ang gusto ni Wilson ay si Charles Stone ang papalit sa kanya bilang CEO na ang gusto nito ay tatanggapin ng anak niya ang posisyon dahil siya ang panganay na agad namang sinabi ni Grace na umaayon ang plano niya dahil tumawag sa kanya si Charles Stone na nag-aalala ang binata sa GLC at kung sinong papalit kay Wilson na kinatuwa naman niya. Sinaad nitong ang tanging gusto niya ay masundan ng mga anak niya ang legacy niya at bilang ama ay gusto niya ang panganay na anak niya ang magte-take over sa business nila pero hindi nila inaasahan na sa pagkamatay ni Edward ay si Charles Stone ang nag-utos kay Liv para lasunin nila si Edward. Bago pa sabihin ni Wilson na si Charles Stone ang magiging bagong CEO ng GLC ay malalaman nila ang krimeng ginawa nila ni Carlo kaya babawiin niya ito at hindi niya muna ito sasabihin sa kanilang pamilya at maghahanap siya ng mas deserving na maging chairman ng GLC. Habang nag-uusap naman ng masinsinan sila Bingo at Monching sa kwarto, na agad namang sinumbat ng binata na wala naman sanang gulatan na giniit ng papi niya na 5 taon lang siya sa Qatar na siguradong malaki ang kitaan nila. Giniit naman ni Bingo na wala man lang siyang balak sabihin sa kanila tungkol sa pag-a-apply niya na inasikaso niya muna bago niya sabihin sa kanila. Pinaliwanag naman ni Monching na sasabihin din niya dapat pero naunahan siya ni Horix na hindi niya sinabi agad dahil alam niyang ganun ang magiging reaksyon ni Bingo. Sinumbat ng binata na paano ang mamang niya na iiwan din niya na kayang gawin ang bagay na yun. Habang nasa salas naman sila Caroline ay tinanong niya si Lola Nene kung nag-aaway ang dalawa at kung kailangan talagang umalis ng papi nila. Giniit naman ng matanda na may pagtatalo pero hindi sila mag-away at naniniwala siyang magiging okay din sila at maaayos din ang lahat. Pinaalala pa ni Bingo sa papi niya na walang iwanan sa pamilya nila na agad namang sinumbat ni Monching na kahit nahihirapan na sila. Sinaad ni Bingo na hindi man nila nakukuha lahat ng gusto nila pero okay naman sila. At giniit naman ng papi niya na ang hirap paliwanagan si Bingo na mangyak-ngyak na siya at sinabing lahat sila ay nakaasa na kay Bingo na hiyang-hiya na siya sa binata na hindi lang niya masabi na siya ang tatay ay siya dapat ang kumakayod at hindi siya na responsibilidad niya ang bagay na yun sa kanila. Pinaliwanag naman ni Bingo na responsibilidad nila at magtutulungan sila na hindi naman siya nagrereklamo at ginagawa niya ang lahat. Agad namang sinabi ni Monching na alam niya ang ginagawa lahat ni Bingo pero kailangan din nila ang gagawin niya sabay hiniling niyang payagan na siya ng binata dahil kailangan niya at kailangan ng lola nene niya na kailangan nilang lahat. Agad namang giniit ni Bingo na ibibigay niyang magkakahiwa-hiwalay sila na nagsisikap naman siya at pinupunan niya lahat ng pangangailangan nila. Giniit naman ng papi niya na sinong magpupuno kung may mangyari sa kanya na agad namang sinumbat ni Bingo na walang mangyayari sa kanya pero pasigaw na sinabi ng papi niya na anong tawag niya sa pagkasaksak niya na butit hindi siya napuruhan sabay umalis na ito at nagpaalam na lang siya kay Lola Nene. Hindi man masabi ni Monching kay Bingo pero sobrang nag-alala ito nang masaksak ang binata na ginagawa niya ang lahat upang matulungan ang kanyang pamilya maging ang ibang tao. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.